God intends our bodies to be spiritual temples for the indwelling of His Holy Spirit. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa atin pong mga manonood at taga-subaybay po ng Kaalamang Pangkalusugan. Alam ko po na talagang kinaabangan niyo po na makasama po nating muli. Live na live po si Doc Tam ngayong hapon pong ito. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, maraming salamat po Ama sa kalusugan, sa pagmamahal at walang sawang biyaya na ibinubuhos niyo po sa bawat isa po sa amin. Sa araw pong ito Ama, kami po'y patawarin sa lahat po ng aming pong mga nagawang pagkukulang, pagkakasala at sa lahat po ng aming pong mga kahinaan Ama bilang mga tao. Ama, sa hapon pong ito, dalangin po namin ang banal na Espiritu na gumabay sa bawat isa po sa amin at tulungan niyo po kami, Panginoon, especially po ang amin pong mga tagapakinig, ang mga taga-subaybay ng Kaalamang Pangkalusugan, higit po sa lahat, ang mga nasa banig ng karamdaman at ang lahat po, Panginoon, ng mga nakakaranas ng mga pagsubok sa bawat tahanan, Panginoon, sa buong mundo. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, sa araw pong ito at tulungan niyo po, Panginoon, na ang programa pong ito ay maging isang biyaya at pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga kaibigan, magandang araw po sa inyo pong lahat. Tama po kayo nang narinig, live na live po tayo at kasama po natin ngayon ang nag-iisang Doc Tam Mateo. Kamusta ka, Doc? Okay naman. Maraming nakamiss sa'yo. Yeah. Anyway, bagaman inaatake tayo ng masamang panahon, pero kailangan natin itong tanggapin dahil part ito ng buhay natin sa sanlibutan. Yes, tama ka dyan, Doc. At sa ating din po mga kaibigan, babatiin lamang po natin ang ating po mga kaibigan na nakikinig ngayon sa AWR sa 89.1 FM. Magandang araw po sa inyo. At kung meron po kayong mga komento, meron po kayong mga suggestion, ay mag-message lamang po kayo sa ating pong numerong 0917-572-4601, 0917-572-4601 sa mga gusto pong magpabati. Kung meron po kayong suggested topic, kung meron po kayong komento o kung meron po kayong nais na ibahagi po na testimonya dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Gayon din po ang ating pong mga kaibigan na nanonood po sa Channel 37 at gayon din po sa local channel natin sa Channel 45. Gayon din po ang ating pong mga kaibigan na nakikinig at nanonood po sa ating pong Facebook Live, sa ating pong YouTube channel at gayon din po dyan po sa Palawan, sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas. Nako, all over the world, we are happy to see you and greet you this wonderful Sabbath day that you wanted na makasama po kami dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Kaya ngayon, hindi na natin patatagalin, Doc. Nais din natin na sabihin sa kanila na meron tayong mga bumabati at meron pong mga nagkomento sa atin all the way from Malolos, Bulacan. Mga ano mo to, Doc? Mga anong tawag dito? Kababayan. Kababayan. Ayan, kababayan. Si Brother Nelson Fadri, kasama po si Sister Beth Fadri. Sabi niya, Happy Sabbath, Doc Tam and Ma'am Gladens, watching from Malolos, Bulacan. Hello po dyan sa inyo sa Malolos. Gayon din po from Ma'am and Dad. Sabi niya, Hello, Doc Mateo. Marami po akong natututunan sa panonood ng inyong programa. Kapag araw na po ng Sabado, lagi ko po kayong inaabangan. God bless po. Hi, Doc Mateo and Sister Gladens. Thank you po for sharing your knowledge about health and may God continue to bless and guide your ministry of health. Maraming salamat po. Alam mo, Doc, pag minsan, di ba nakakataba talaga ng puso na magbasa ng mga komento ng ating mga kaibigan kahit na Happy Sabbath, na God bless you, di ba, Doc? Kasi ang panalangin talaga ng bawat isa po sa atin ay napakamakapangyarihan po, especially po ngayong mga huling panahon kasi, Doc, nag-iiba ang panahon natin, di ba? Lalo na palamig. Ayan. Maganda yung binanggit na Ministry of Health. Yes, kaya nga meron libro na Ministry of Healing. Amen. Tama at ito rin yung ministeryo ng Panginoon nung nandito siya sa sanlibutan. Kung pag-aaralan natin ng Gospel ng Matthew, ng Mark, ng Luke, halos inuulit-ulit lang eh. Kitang-kita natin yung mga yung mga hiwaga o mirakulo na kung paano pinapakita ng Panginoon yung pagmamahal doon sa mga nasa alipin ng karamdaman, yung may bulag, o kaya naman ay pilay o inaalihan ng masamang espiritu, na ito po yung tinatawag na bahagi ng health ministry. Alam mo yung paninigarilyo? Yan pala ay alipin din ng masamang espiritu. Evil possess. Pasensya na doon sa mga under the, what you call it, yung power nung
cigarette smoking. Na yan pala ay hindi naman para sa katawan. Kaya kung tawagin kung ang mga makikinig sa atin ay maintindihan nila ang purpose ng mirakulo ng Panginoon, matapos mapakinggan itong programang ito, at nalaman nila yung mga bagay na hindi maganda sa katawan nila, at binigyan sila ng tulong ng Panginoon, isang napakalaking tulong na maraming mga kababayan natin ang maabot natin dito kung tawagin ay Ministry of Health. Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, na-miss talaga kita. Lalo na yung ating pong mga viewers. Na-miss ka, ang dami nagtatanong, asan po si Dok? Ito na po, alive and kicking po si Dok ngayong hapon pong ito. Alam mo, Dok, sabi naman ni Daisy Relioso, sabi niya, I am a meat eater too before, but when I got sick of severe headache in my younger years, and when I became a vegetarian, nawala ang headaches ko, and I don't like those bad days anymore, and I can see the difference. That's the point. Ayun. And that's the reasons why we keep doing it. Mainly because the moment we reach those people, especially who are under that kind of diet or bondage, then the tendency by just changing their lifestyle, actually, they're able to win their battle. And that's what is Kaalamang Pangkalusugan. I know that too good to be true, but to be honest, yung i-change mo lang yung diet ng tao, napakalaking malaking tulong na talaga ito. Amen. Totoo, Dok, no? Nakakataba ng puso kapag kunyari yung pagsasalita natin dito, pag minsan, Dok, di ba talaga nakakapagod sa atin pong mga manonood at tagapakinig. Pero kapag nagbunga yon, di ba, Dok, hindi yun yung ani sa amin eh. Ang ani ay para sa ating Panginoon. Pabalik Actually, talaga sa Kanya. Actually, hindi Kanya. ako perfect din eh. Madami rin akong pagkukulang eh. Pero for the last 37 years, na lagi kong ginagamit yung vocal cord ko, nung ipinacheck ko to, nakita nila na nagkaroon na ng gasgas. Parang nagkaroon ng... Napagod kaya na. yung boses ko medyo hindi na ganun ka tulad nung una. But anyway, dahilan sa kagustuhan ko lang na maging part ng gawain ito, sabi ko sa sarili ko, hanggang magagamit ko yung lalamunan ko, I will continue to do it. Amen. Because I believe people out there are needing these kinds of knowledge and informations so that we can release people from the bondage of disease. Amen. And that's what Kaalamang Pangkalusugan all about. Walang pinag-uusapang personal dito. Ang pinag-uusapan natin dito ay kalusugan. Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, nabuhayan talaga ako. Kasi alam mo, Dok, ito for sure sa atin pong mga tagapakinig at mga taga-subaybay ng Kaalamang Pangkalusugan. Nakita niyo po kung gaano po ako kadaldal. At parang ang kapantay ko po sa kadaldalan, mga kaibigan, ay si Doc Tam. At na-miss talaga kita, Doc, nakausap, di ba, sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, wag na nating patagalin. Ang sabi naman po ni Rosalia Gaho, Happy Sabbath, Doc Tam and Ma'am Gladens. Thank you so much sa inyong programa. I'm so blessed from this program. God bless both of you more. Maraming salamat po. At ito naman, Doc, wag nating kalimutan yung ating mga tumulong sa atin for the past live episodes natin sa Hope Channel dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Si Brother Jovi Espinido at si Ma'am Sheila. Colonel Yes, Jovi ayan. Espinido. Police Lieutenant. Parang hindi ako sanay tawagin brother eh. Mas gusto kong Colonel eh. Colonel, ayan, Colonel. Totoo nga naman, di ba? Alam mo kung bakit, Doc? Pag minsan, medyo matagal ko na kasing naging kaibigan si Brother Jovi. Tapos every Saturday morning, alam niyo po, alas 4, alas 3, nagme-message na yan pag Sabado. Kaya nakakatuwang isipin at nakakataba talaga na makasama po at nakasama namin dito sa Kaalamang Pangkalusugan ni Doc Tam. I salute him. Doon sa kanyang Testimonya. at sa kanyang ginagampanan na gawain. Yes, talagang convicted talaga, Doc, di ba? At congratulate ko lang siya. Conviction. Siyempre, naabot niya yung retirement niya. Yes. Doon sa mabigat na tungkulin na ginampanan niya. Na nagawa niya na merong katapatan. Dahil unang-una, meron tayong Panginoon na ating sumusubaybay at gumagabay sa kanyang mga anak. Amen. Alam mo, Dok, nakakataba ng puso sa atin pong mga manonood kasi bibihira po talaga yung tayo mismo yung mag-share ng ating pong testimonya or yung ating experiences, lalo na yung paglalakbay yung sa health reformation. At katulad po ni Brother Jovi, ni Ma'am Sheila, si Brother Chuck Arboleda, hello po sa inyo at sa inyo pong family. Maraming salamat din po sa inyo pong pag-share kasi, Dok, nakakatuwa din isipin. Yung point ko nung nakita ko siya ng personal, mas bata pala siya sa personal. Yes. Kaysa sa video o sa picture. Totoo, Dok, di ba? At nung malaman ko na pure vegetarian, yun ang dahilan. Amen. Totoo, Dok, no? Talagang pinanindigan niya. Pinanindigan niya. Yes, at kitang-kita talaga natin ang resulta. Ayan. Gayon din naman sa isa nating kaibigan, si Attorney Harleen Abayon, gayon din po kay Ma'am Daryl Abayon. Maraming salamat po kasi yung sa kanila naman, Dok, yung paggising talaga.
Isipin mo, Dok, nagkaroon ka ng karamdaman katulad nung father at nung mother ni Brother Chuck, gayon din naman si Attorney Harleen at saka si Ma'am Daryl. So, yung mga ganong pagising sa atin, Saka, ang ganda ng point nila, yung, siyempre, hindi naman tayo para rito, para tayo humatol, no? Pero makikita natin yung kanya-kanyang journey. Hindi naman komot, natukso ka, tapos later on, ang Panginoon, paalalahanan ka, and then later, doon din ang punta mo. Yes. Na magbabago ka rin ng diet. Babalik ka rin. Babalik ka rin. Eh bakit pa tayo magpapaligoy-ligoy pa? Eh total naman, nakakarinig na tayo nitong babalik ka rin. Eh diretso na labanan. Kaya nga, ituloy-tuloy na natin. Kaya sa atin pong mga manonood, ituloy-tuloy natin ang pagbati din sa ating mga kaibigan. Kasi alam mo, Dok, ang daming sumuporta po sa atin dito po sa ating pong mga kaibigan na nagbigay po ng kanilang mga personal experiences. Katulad po ni Maria Victoria Belieca. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay nung ating pong God's Calling na topic. Kasama si Brother Chuck. Gayon naman si Sister Fanny de los Reyes Calayo. Maraming salamat din po sa pagsubaybay niyo po sa amin nung kasama naman namin sila Attorney Abayon. Gayon din si RM Trebor, Patricio Bencodias, Clarizel Quezon, si Beth Bellarmino, si Charlo Apagar na nagre-request, Dok, sa atin ng CKD or yung chronic kidney disease. Naku, bibigyan po natin ng panahon yan. Gayon din naman si Rodora Casane, si Glo Alcana, si Margie Espiritu, Ricardo, Junior Garcia, Nonoy Discipolo, Nems Fugoso Herrera, at marami pa pong iba. Alam niyo po, lubos po talaga in behalf of the whole team of Kaalamang Pangkalusugan sa amin dalawa ni Doc. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik at pagyaka po sa health reformation sa 8 laws of health. Kaya ito na, Doc, napakaganda talagang pag-usapan ng kalusugan at walang humpay nating kukulitin ang ating pong mga kaibigan, kababayan sa buong mundo na sumusubaybay po ng Kaalamang Pangkalusugan. Bigyan natin muna, Dok, ng binanggit panahon. mo yung kalusugan kanina, sabi dun sa Counsels to Teacher 294, na we must guard our health. Ibig sabihin, kailan gugwardyahan mo rin yung health mo. Yes. Dahil nakadepende yan sa tinatawag na una, kaalaman, pangalawa, alam mo yung bagay na kung ano yung bagay na makabubuti sa'yo. Amen. Binabantayan pala ito, ginugwardyahan din pala itong kalusugan. Yes, Dok. Kasi pag hindi mo binantayan yan, iwanan ka. Totoo, Dok. At may temptasyon, Dok. Yeah. Laging nandyan ang temptasyon. At hindi lang yun. Ang pinakamabigat, doon sa binanggit sa 130 ng Minister of Healing, ang pagkasabi doon ay the body is the only medium through which the mind and soul are developed by upbuilding of Christian character. Amen. So pag pinag-usapan natin itong kalusugan, siyempre ito ay merong tinatawag na katawan. Ito pala yung ano pa sa Tagalog yung maganda sa medium. Daluyan? Kasangkapan. Kasangkapan. Tungo doon sa maayos na kaisipan at ating buong pagkatao. Totoo, Dok. Na ito'y ginagamit sa pagbubuo ng likas at ugali ng isang Kristiyano. Yes. Alam mo, Kaya Dok. paano natin kakaligtaan ng katawan? Kaya nga ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Amen. Kaya habang pinag-aaralan ko itong tinatawag na bahaging ito, na ibig kong mabigyan ng daan, ay sa kadahilanan na ito po yung number 1 na target ng kaaway. Ang ating katawan ay sirain. Dahil ito yung puhunan ng ating Panginoon na binigay para ating kilalanin na ibinigay ko sa iyo yan, meron kang katungkulan na dapat mong maintindihan na iyong gagampanan. Amen. Alam mo, Dok, nakakataba ng puso sa atin pong mga manonood kasi itong binahagi na ito ngayon ni Doc, ito yung mga sinabi ni Brother Jovi, ni Sir Jovi Espinido. Yung sinabi, binahagi din ni Brother Chuck at binahagi din ni Ma'am Daryl Abayon at gayon din po ni Attorney Harleen. Kasi tama nga naman, Doc, di ba? Prinsipyo yun eh. Kailangan nating panindigan. Itong nag-iisang templo na ito ay kailangan may security, kumbaga. May seguridad dapat, di ba? Parang sa teritoryo natin, sa mga pag-aari natin, kailangan pala ganun. Marami nagtatanong saan, bakit to parang tight ang muscle mo, pati yung mga bicep, tricep mo, dibdib mo. Unang-unang dahilan kung bakit ginagawa ko to, napag-aralan ko ang ating kalusugan, lalo na pag may edad ka na, lalo na super senior ka na, kailangan mo ng muscle. Dahil yan yung magpapalakas sa'yo. Yes. At the moment na mawala yung muscle mo, it means you're going down. Eh yung pala naman, kaya lagi kong binibigyan ng daan, all you have to do is to do our part. At walang edad dito pinag-uusapan. You can do it. Na walang tinitingnan kung anumang edad meron tayo.
Kaya napakahalaga na malaman natin itong kahalagahan ng ating pangangatawang ito. Dahil talagang kung titingnan natin ang sekreto ng longevity, ay talagang lahat ng isinulat sa Espiritu ng Panghula na may kinalaman sa 8 laws of health, ito lahat ng kasagutan ng problema ng buong sanlibutan. Amen. Napaka-blessed tayo mga Adventist dahil nasa atin ang ACE. Amen. Ang sarap pakinggan, ang sarap makinig, Dok. Kasi tungkol to sa kalusugan sa atin pong mga manonood. Kasi katulad ng mga nakikita natin ngayon, yung mga napapakinggan natin mga balita na talaga nakakalungkot, Dok. Kasi buhay ang pinag-uusapan natin at magkamali tayo, minsan lang tayo magkamali sa buhay natin, hindi natin alam kung tutuloy ba tayo o hanggang doon na lang tayo. Kaya mahirap din ang trabaho ng mga professor, teacher, attorney. Sobrang active itong brain. Ang yes. blood pupunta dyan. Kailan pala i-divert mo yan? May exercise ka. Pag puro ito lang ang gumagana at wala kang normal way of activities o sirkulasyon ng dugo, tendency talagang hindi natin ma-enjoy ang kalusugan. Totoo, Dok, no? Kasi kailangan holistic. So, ibig sabihin, nandyan ang physical, nandyan ang social, nandyan ang mental, nandyan ang, yung atin pong spiritual natin. So, ibig sabihin, kailangan lalo pala na yung sa school, ang mga bata puro gadget, siyempre yung utak nila umaandar. Totoo, Dok. Wala na silang yung outside, yung mga outdoor activities. Outdoor activities. Yes. Kaya yun yung point na dapat nating maintindihan na ang kalusugan ay dapat ay ating inaalam kung ano yung mga pagkukulang natin. Uy, totoo yun, Dok. Kailangan tanggapin natin kung saan tayo nagkulang at bigay natin sa Panginoon. Saka pag nagkasakit ka pala, may mali kang, tama yung binanggit ni Mrs. Abayon, na pag nagkasakit siya, humingi siya ng tawad. Totoo, Dok. Ang pagkasakit, kasalanan yan sa page 37 ng Council on Health, ng Means of Healing. Pag nagkasakit ka, it means may violation kang ginawa. Totoo. Pag sumakit ang tiyan mo, maaaring nakakain ka ng acidic na pagkain. Sumakit ang ulo mo, kulang ka sa tubig. O kaya naman, nahilo ka. Totoo. Dahil kulang ka sa tulog. Ay babalik ka rin sa ito sa field. Yes. O di humingi ka ng tawad. Kunyari, kinabukasan, nahihilo ka. Dahil bumaba yung blood count mo, tumaas ang blood pressure mo, yung pala, magdamag kang puyat, kagagadget. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo malaman, ikaw yung pinagmulan. Totoo. Maling management. Yes. At sino yung dapat gumawa ng paraan? Tayo din, Dok, di ba? Tayo yung hihingi ng tawad, tayo yung manghihingi ng tulong sa Panginoon, at tayo din yung gagawa ng paraan para itama yung mali natin. Eh paano kung hindi mo naman itinatama, gusto mo lang gumaling? Ayun lang mahirap, Dok. Paano naman yun? Alam mo bang number 1 na pampagaling? Ano, Dok? Gusto ko malaman yun. Itong hangin. Amen. Fresh air. Yes. At ang akibat niyan, tulog ng maaga. Amen. I remember, Doc, may na-share yung atin pong isang guest, no, sa atin pong mga testimonies na talagang ang isang study at napansin observation ng isang doctor is para daw palang pagkain ang hangin, at mas pipiliin pa na dapat ang pagkain natin ay yung hangin para sa lungs natin kaysa yung pagkain ng physical food. 6 minutes ka nga lang na walang oxygen, patay ka eh. Yes, totoo, Dok. Pagkain, pwedeng 2 weeks, 1 month na walang kinakain, tubig lang, buhay ka. Yes, totoo yan, Dok, di ba? So, ibig sabihin, libre naman. Oo. Hindi mo naman bibilin yan. Yes. Kailan? Depende sa lugar na yung pipiliin sa iyong buhay. Oo nga. Naku, parang gusto ko na ditong manirahan, Dok. Dok. Meron tayong negative ion. Oo nga, kaya panay ang Kaya ko sa atin pong nalulungkot mga ako, habang ini-enjoy ko yung negative ion, baha naman sa ibang lugar. Totoo, yun lang nakakalungkot, Dok, di ba? Lalo na sa atin, sa Bicol region, sa mga affected areas po ng ating hindi nakakaranas ng baha dito bansa. Antipolo eh. Oo nga, bundok talaga, Dok. Kasi kaya naman dito pinili ko, naka-specify din yan dito eh. Sa Spirit of Prophecy eh. Una, high elevated. Yes. At the same time, country. Ayun. Kaya nung 30 years ago, nung lumipat ako dito, unti pa lang ang traffic dito, talagang kitang-kita ko yung kakaibahan doon sa ibaba na dati naming tinitiran. Kaya nung maisip ko na hindi na practical sa katawan ko na mag-take pa ako ng tsansa o risk dahil ang pangkalusugan ng aking daladala sa aking buhay, kailangan ko namang tumira sa lugar na alam ko na hindi ako mapupulaan. Totoo, Dok. Pwede ba magtuturo ko ng kalusugan? Tapos, yung tinitiran mo, hindi pangkalusugan. Yes, totoo yun, Dok. Mahirap Magtuturo ka yung ng pangkalusugan ng pagtulog ng maaga. Ikaw, ayaw matulog ng maaga. Totoo yan. Paano kung kantsawan ako ng anak ko?
Oo nga, Dok. Sabihin sa akin na anak kong pakikinggan? lalaki, ano daddy, bakit late ka na natutulog? Kaya ginagawa, alas 8, nakahiga na ako. Sinasampulan ko yung anak Oo ko. nga. Totoo yan, Dok. Para susundin ka, Dok. Mahirap naman magpasunod na hindi natin ginagawa. Yun na nga, yun yung point na binanggit nga yan sa medical evangelism book. Yung educate pleasantly and intelligently, preach the truth, pray the truth, live the truth, and practice the truth. Amen. Ang pinakamabigat yung live the truth. Totoo, Dok. Kasi you walk the talk, dapat ganun mga kaibigan. Kailangan ilakad natin yung sinasabi natin. But anyway, sobrang dami nating, alam mo na, napaka-exciting tong part nating pinag-usapan ngayon. Pag pinag-usapan natin ng pangkalusugan, alam ko na napakalawak ito. Pero ang maganda naman, kitang-kita natin talaga na pinakita ng Panginoon na pwede mo pala namang palang pasimplihan yan. Na hindi mo na kailangan pang mga complicated na isang bagay na mahirap maintindihan. Basta alam natin yung ating part sa ating katawan. Amen. Alam mo, Dok, gusto ko lang ibahagi sa atin bago tayo mag-proceed doon sa ibang mga katanungan natin sa araw pong ito. Kasi nabanggit kanina ni Doc na napaka-importante ng atin pong brain sa pag-communicate natin sa atin pong Panginoon. And in the Ministry of Healing, page 130, it says there, the body with the mind and its central nervous system is the only medium through which God can communicate with human beings. Diba, Doc? Ang sarap isipin na ang Panginoon mismo kasi yung nag-create sa atin at siya din ang gumawa ng paraan kung paano tayo makikipag-usap sa Kanya o kung paano tayo makikipag-communicate sa Kanya. Paano natin siya marireach, di ba, sa atin pong mga manonood. Kaya ito na, Dok, wag na nating patagalin, bigyan na po natin ng panahon ng ating pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga katanungan. Ang sabi po ni Edwin Angon, Good PM, Doc Tam. Tanong ko lang po, paano po pinapasarap ang pagpe-prepare ng gulay para ganahan sa pagkain? Pwede po bang palaging kasama sa gulay ang brown rice? Okay naman yan. You can combine brown rice sa gulay. Oh, yun. Actually, kung nagluluto ako ng, kung tawagin nga yung, kunyari, sitaw, talong, kamatis. Ilagay mo lang yan sa kaldero na mahinang apoy. Lagyan mo ng patola. Yung andap-andap na apoy, datagalan mo, magkakata siya ng natural, magkasabaw. Yes, totoo. Lagyan mo ng Celtic salt na konti, napakalinamnam. Kahit walang halong kamatis lang at bawang. Yes, totoo, Dok. Ang linamnam. Hindi mo na kailangan pang lagyan ng bechin. Kung ano-ano. Yes. O kung ano-anong pantimpla. Talagang lasang-lasa mo yung lasa ng gulay. Amen. Ayun, sa ating pong mga manonood, no? So, tama lang po na brown rice or kung may black rice, di ba, Doc? Pwede din yun. Black rice, yung brown rice natin. Basta po, yung organic po, mga kaibigan. Kasi mahirap po yung mga GMO na natin. O kaya naman, meron kang salad, rice. meron kang lettuce, meron kang alokbate, Pipino. meron kang pipino, kamatis, sibuyas, or what. Lagyan mo lang ng olive oil. Yes. Tapos, Celtic salt ulit. Celtic salt ulit. Ang linamnam nun. Amen. Kung gusto nyo merong kaingkaw yung konti. Dahil maganda sa sirkulasyon ng kain. Yes. Maganda yan sa high blood. Lagyan nyo ng konting budburo ng konti. I-mix yan. At kung gusto nyo medyo luminamnam ng konti pa, pwede namang magdagdag kayo nung may nabibiling mga natural powder katulad ng mushroom powder. Ayun. Huwag lang masyadong matapang. Okay. Alam mo, Doc, nabanggit mo yung mushroom powder na yan sa atin mga manonood. Pakinggan po natin ito kasi may nagtanong po sa atin si Sister Rosalia Gaho, Ma'am Gladens, okay po bang gumamit ng mushroom powder? Safe ba yun gamitin sa ating pong pagkain? Ayan, nabanggit po ni Doc kasi meron pong ilang mga mushroom powders natin na maaari po nating gamitin. At meron din pong, alam mo, Doc, sa totoo lang, no, sa ating pong mga manonood, kami kasi sa bahay, more on, gusto namin yung talagang bunga ng mushroom. Bunga ng mushroom. Pero kung wala po talaga, pag minsan, hirap talaga yung pero ngayon maulan, madaming mushroom ngayon, Doc. At yung tipong, yung mushroom powder na nababanggit ni Doc, meron tayong tinatawag na mga organic talaga na mga mushroom powder na pwede po natin gamitin. Pero, wag po natin gawin kasi alam mo, Doc, pag minsan, meron akong kakilala, Doc, imbis na lagyan niya ng konting Celtic salt or ng konting asin, ang ginawa niya, Doc, ay yung buong mushroom powder na ang ginawa niyang panlasa. Naku, parang mahirap yata yun. Naku, mga kaibigan, kasi maalat din siya. Kasi, just a little bit. Oo, not konti lang po Anything talaga. too much is not good. Good, yes. Totoo, Doc. Ayan, sa atin pong mga manonood. Kaya nawa po ay naliwanagan po kayo sa ating pong mga katanungan sa hapon pong ito. Kaya ito na, Doc,
tuloy-tuloy na po natin kasi ang ganda po ng pinag-usapan natin itong mga nakaraang araw regarding sa mga testaments, testimonies ng ating mga kaibigan. At ngayon naman po, ipagpapatuloy natin ang ating pong topic. Ngayon namang araw na ito ay tungkol sa ating body essentials. Ano kaya itong body essentials na ito sa ating pong mga manonood? Alam niyo po mga kaibigan, may mga nagtatanong na, paano ba natin pagagalingin ang ating iba't ibang mga karamdaman? Pwede ba tayong kumain, Dok, na example, Dok, kunyari, pwede ba tayong tumaba kahit na vegan tayo or vegetarian tayo? Anong sagot mo, Dok? Pwede ba yun, Dok? Kung overeating ka, hindi ka tataba. Totoo yan. Saka hindi naman manifestations ng health ang pagiging mataba. Yes. Hindi basis yan para pagmayabang mo na healthy ka, kung mataba ka. Oo, totoo, Dok, di ba? Lalo na sa ating mga kabataan or yung mga bata natin, mga bagets natin. Ito pa, Dok, alam mo sa ating pong mga manonood, no, marami kasi mga nagtatanong sa atin na, ano ba, Dok, yung pwedeng ano ba yung kulang sa atin kapag inuubo tayo, kapag tayo ay may plema, kapag meron tayong sipon, ganyan, ano ba yung mga problemang ito? Actually, meron mga pagkain kasi na nagiging sipon eh. Yes. Kaya pag palakain ka ng matatamis, processed food, dairy product, nagiging sipon. And then pag nagkasipon ka, sa halip na hayaan mong lumabas, ipahinga mo lang. Kasi merong mabagal maglabas, lalo na pag may edad na. Lalo na naka-expose ka sa wrong environment. Nagdadrive ka, naka-aircon ka. Siyempre, cause din ng acid yan sa loob ng katawan. So kung hiningi ng katawan yung 1 month, ibigay mo. Yun. At merong iba lang, 2 weeks, gumagaling na. Kanya-kanya tayo. Pero the more na nakakaedad ka, wag namang para bang gusto mong minamadali lahat. Na mawala agad yung ano. Kaya iinom ka ngayon ng pangmadali. Uy, totoo yan, Dok. Yung atin pong mga galing sa over-the-counter na mga kailangan natin mag-take ng drugstores. mataas na count ng vitamin C, inom ng maraming tubig. Alam ba, sang-ayon dito? Huwag kang kumain ng marami. Totoo, Dok. Kung kaya nila mag-fasting ng few days, during that period na mayroon nararamdaman. Oo, may sipon, mas mabilis may ubo. na gumaling ang ating pakaramdaman. Ayun. May self-healing talaga, no, Dok, kapag kunyari nag-fasting tayo, walang laman yung ating tiyan. Doon siya nagre-recuperate, nagre-repair. Yeah. Ayan, okay. So ano, Dok? Ituloy na natin ito, Dok? Yung kalamansi natin, maganda Ayun. yan sa may sipon. Yes, totoo yan, Kung Dok. kaya nila yung mga 20 kalamansi, lagyan lang ng konting hot water, konting bawang. Inumin nila twice a day. Yes, oo nga, di ba? Malaking tulong. Yes, pati sa digestion natin, Dok, Yeah. talagang maganda yung mga Itong constipated kalamansi po. natin, miracle yan eh. Amen. Kasi hindi tayo nawawalan. At kung wala naman talang kalamansi, lemon. Totoo, Uso kasi ngayon ng sipon eh. Yes, totoo, Dok. So nga, pag may sakit ka, huwag kang kumain ng kanin. Uy. Tatagal. No ganun rice. pala yun. Okay. Pwede kamote. Yung vegetables natin. Ay, Oo. yung kamote na, yung root crops natin. Yeah. Okay. Basta't may sipon ka, may lagnat ka, o any kinds of sakit para mabilis mag-heal, para makayanan ng katawan. Alam mo yung fasting? Madali nilang i-control eh. Magapi yung kalaban dahil aktibo yung ating antibodies eh. Totoo, Dok. Saka yung healing process, yung cleansing within, ay mas mabilis. Totoo. Kaysa dun sa nagkakakain. Iba naman, kahit nilalagnat na, sinisipon, matakaw pa rin. Totoo yan, Dok. Parang na-stress sila na Kaya ano. tumatagal yung healing. Kaya the moment we feel something bad, we must see to it that we are not gonna be tempted to eat. Yes. Hard Parang food. binibaby. Totoo yun, Dok, di ba? Alam mo, Dok, nabanggit mo kanina yung ating bawang, no? Matagal na natin itong paulit-ulit na po ng... Saka yung mabibigat ng dibdib. Yes. Kumuha kayo ng kahit yung t-shirt. Yan yung gitna. Dalawang dulo, tabaan mo, ilagay mo sa mainit na tubig. Pipigain. Pilipitan mo. Tapos lagyan mo lang ng sapin dito, ng isang t-shirt din. Patong mo yung mainit. Hayaan mo lang doon hanggang lumamig. Ayun. And then pagka lumamig na, ganunin mo uli. Mga 3 beses, likod at harap. Mapapansin po ninyo, lumuluwag yung dibdib. Ayun. Ito yung diba? hydrotherapy. Ayan, yung sa ating mga water therapy, sa ating pong mga manonood. Kasi maraming may sipon ngayon eh. Totoo, Dok. Yes. Kailangan yan, lalo na sa atin pong mga magulang at mga estudyante. Kasi syempre, yung mga working moms, working dads natin. At hindi natin pwedeng puwersahin ng katawan na gusto mo agad mawala. Tiisin mo, matigas sa ulo mo, matakaw ka eh. Totoo, Dok. Kunyari, diba? inuubo ka. Marami kang nararamdamang hindi maganda ka doon. Masakit ang dibdib mo. Hard yung ano mo. Yung plema. Kaya isipin mo, ako may kasalanan nito. Kasi kain ako ng kain ng mali. Huwag ka magbintang sa nahawa ka. Hindi nakakahawang katakawan.
Uy, totoo yan, Dok. Sa atin pong mga manonood, hindi po yun problema na iba, nakakahawa. kain ng ice cream, kain ka ng tsokolate, kain ka ng leche flan, ginataan. And then pag sumakit ang dibdib mo, nagkasakit ka, inubo ka. Pagbibintangan mo, uso kasi. Kaya nga. Ang uso yung katakawan. Totoo, Dok. Di ba? Kaya nagkauso-uso na rin yung ating pong karamdaman. Saka yung mga nabibili sa family yan, hindi na totoong pagkain yan. Napakarami ng chemical yan. Totoo yan, Siyempre, Dok. kailangan ilabas mo yan. Yes. Buti nga ang katawan natin, pinalalabas sa pagitan ng pagdumi at sipon. Yes, that's right, Dok. Kaya, Kasi grabe. kung hindi mataas ang antibodies mo, hindi lalabas yung sipon. Pag hindi ka natrangkaso, at hindi ka na ng flu, na nakakain ka ng mali, ibig sabihin, later on, lung cancer yan. Naku, di ba? Sa atin pong, hindi po kami nananakot. Sa atin pong Para mga doon sa mga sinisipot inuubo, normal ka. Bakit nakatira ka sa kamay nilaan? Kumakain ka ng mga pagkain processed food. Ayun. Parang ano yan, parang baligtad yata yun, Dok, no? Pero ang sakit nun sa atin pong mga manonood. Kaya kung meron po kayong katanungan, may komento po kayo, o meron po kayong gustong batiin, o may mga prayer request po kayo, ay mag-shoutout lang po kayo, mag-comment lang po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan sa mga oras pong ito. Kaya ito na, Dok. Dok, grabe talaga ang ating pong mga tips ngayong araw pong ito dahil talagang simula na po ng taglamig dito po sa ating pong bansa. Kaya simulan na rin po natin na ibahagi sa atin pong Tulad lahat. ng garlic, siyempre pag may ubo ka, may sipon ka. Yes. Ang garlic naman talaga murang-mura. Kasi gawa nung may material ito na kung tawag ni allicin. Tama ba yung pronunciation Yes, ko? Dok. Merong antibacterial, antivirus, antifungal, antioxidant. Hindi pa yon. Napakaganda sa panunaw. Yes. At nagpapababa ng blood pressure. Totoo, Dok. At nagpapasigla ng pakiramdam. Kaya kung matamlay ka, kaya yung garlic na yan, kaakibat ng buhay ko yan eh. Totoo yan, Dok. Kaya pag ikaw ay may garlic sa loob ng bahay, kaya tinawag nila anti-ano daw yan eh, manananggal. Bakit naman, Dok, manananggal? Ayaw rin ng manananggal ang amoy ng Garlic? Ng garlic eh. Grabe talaga Kaya yung si mga Dok. taga-probinsya, nagdidiktik ng bawang doon sa mga bintana nila. Oo, na ilalagay hindi makapasok ang manananggal. Isipin mo, garlic lang yan. Oo. Alam mo, Dok, may naisip tuloy ako sa atin pong mga manonood, no? Tayo naman po ay nagdi-discuss dito sa Kaalamang Pangkalusugan tungkol po sa ating kalusugan. Alam mo, Dok, ang naisip kong manananggal dyan, yung mga pagkaing proseso, Ayan, di ba? yan. Na kapag kumain tayo ng ating pong bawang, alam nyo po, ilalabas po natin lahat ng impurities, lahat ng madumi. At pag nilabas natin yan, maganda ulit ang Alam ating mo ba na pong pag katawan. na-overeat ka, yung 2 butil ng bawang, yung talagang solid na busog ka, o kahit 1 butil lang, Opo. ilagay mo sa lemon, pigaan mo ng lemon, inumin mo. O kaya kalamansi. Dahil mainit yan, o kalamansi, gaganda yung pagtunaw. Yun, yung digestion Na natin. natutunaw siya, gumagaang. Kaya yung mga natukso, Totoo, Dok. na naparami yung kain, Oo nga. bawang pa rin at kalamansi ang katapat niyan. Yes, alam mo, Dok, may sikreto kung ibubunyag sa atin pong mga nakikinig at mga manonood po ng Kaalamang Pangkalusugan ngayon. Alam niyo po ba na kapag napaparami po ako ng pagkain or ng kain ko, actually natutunan ko po ito kay Doc kay Doc Tam, na talagang magdidikdik ako ng bawang, 2 piraso, hindi po yung isang buo 2 piraso. Pagkadikdik ko ng bawang, pipigaan ko ngayon ng 5 kalamansi. Pagkatapos nun, lalagyan ko ng medyo maligamgam na tubig, Doc. Amen. Tapos pagkatapos nun, hindi pa ako natapos nun, lalagyan ko pa ng dinikdik ulit na na luya. Iinumin ko ngayon, Doc. Naku, napakaganda yan. Yes, Doc. Pagkatapos nun, mga kaibigan, mapakla, di ba? Siyempre, kulang po ng honey. Lalagyan po natin ng konting honey, mga kaibigan. Pero konting-konti lamang po. At yun po ang talagang panunaw ko. Kaya kailangan flat po ang ating tiyan. And Naku, at doon the ako same time, natural nagpapasalamat. antibiotic yan. Amen. Yes. At doon sa may mga high blood pressure, nagpapaganda ng daloy ng dugo. Totoo, Dok, di ba? At saka iba talaga yung resistensya natin, tataas ang ating immune system, lalo na sa mga panahon na nagkakasakit ang ating mga anak, nagkakaroon ng sipon at ubo, lalo na sa panahon pong Kaya ito. pwedeng ilagay yung bawang bilang emergency aid. Ayun, di ba? Kaya, alam mo, Dok, sa freezer namin, marami kami naka-store na dinikdik na bawang at saka yung kalamansi na pinigana sa atin pong mga manonood. Huwag po kayong magpapawala ng bawang at kalamansi at ng luya. Sa panahong Napakarami makikita ka ngayon. Nung araw ko pa tinuturo to, 90s pa. Makikita nyo sa internet ngayon kung ano ang benefit ng bawang. Yes, totoo, Dok.
Kaya alam nyo, sa atin pong mga manonood, isa pa lang po yan sa amin pong mga tip dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Ito na, Dok, simulan na natin ang atin pong mga body essentials. Ano kaya itong pampalinis ba ito? Pampaganda ba ng katawan natin? O pampalinis po ng atin pong mismong kaloob-looban ng atin pong katawan sa atin pong mga may karamdaman dyan? Simulan natin sa atin pong mga... Pinag-usapan kasi natin itong essential when we are actually dealing directly with the natural healing. We are actually focusing more on the main cause or the main root. And we find out that even the medical science of today recognize that those kinds of essential are being needed by the body in a daily basis. Why? Because your body, my body, will not produce it by itself. Yes. And we need to see to it that those kinds of materials should be given to our body in a daily basis. Totoo, Dok. Ibig sabihin, hindi ipoproduce ng katawan natin, kailangan nating kumain ng may ganong material. If you are not gonna produce, who's gonna give it? No one. No one. Yes. So now, the reasons why people develop disease by not knowing it, especially with people who are not quite open in this particular subject. We are not dealing with lack of, medication. Hindi naman tayo pinanganak na nakadepende sa medication. Totoo, Dok. Walang ganun. Yes. Ano yan, foreign material yan eh. It's not actually required by the body. But the moment we understand these kinds of things, especially the essential amino acid, we will realize that even the brain itself, the neurotransmitter, for example, we have dopamine, we have GABA, kung tawag niya gamma butyric amino acid, right? Yes. Merong serotonin. Na itong tinatawag na mga neurotransmitter nito, katulad ng endorphin. Itong apat na ito ay merong relasyon tungkol dito sa tinatawag na essential na kailangan ng apat na ito. Totoo, Dok. Na pag nagkulang ka nito, yung functions ng brain mo, hindi ba binabanggit natin kanina, our body, used by God. To communicate with Him. To make it sure na hindi ba merong kinalaman daw yung ating brain dito sa katawang ito. Yes. Na nakakonekta sa buong katawan natin ito, pagkatao. Na yung pagbubuo ng ugali o pagpapakabait o yung spiritual condition ng katawan ay nakadepende saan? Sa kalusugan. Amen. Ang kalusugan ay nakadepende sa ating katawan kung ano yung ibibigay mo na material na required ng katawan. Ang tanong ito, Ano, Dok? kung magkulang ka sa mga essential amino acid at essential minerals, napakagandang i-highlight natin, isa-isa yan. Para malaman nila, matindi pala ang aking pagkukulang. Magaling ka mang magsalita, pero hindi mo alam, yung tinatawag na pangailangan na yung katawan, malungkot yan. Totoo. For example, L-glutamine. Ang L-glutamine, essential amino acid yan, kailangan ng katawan. Eh, merong, yan sa utak ng tao. Katulad ng phenylalanin, isa-isahin na natin. Marami tayo, may histidine, may isoleucine, may tryptophan, merong tryptophan, merong valine, histidine. Yes. At meron tinatawag na isoleucine. Yes, yung leucine pa. May leucine pa. Ang tanong, ano yung part nito? Naku, madami yan, Dok. Ngayon, kung alam natin ang ibig sabihin nito, kaya nung araw, kabisado ko ito nung araw eh. Kahit natutulog ako eh, pinapaliwanag ko yan eh. Alam mo kung bakit? Bakit, Dok? Kasi alam ko kung saan ako guilty or not. Uy, totoo, Dok. Pag kulang ka sa histidine, ito Alam mo ba dapat pag ang kainin nag-gym mo. ka, you need more glutamine. Yes. Alam ba kaya maraming napupuyat? Kasi yung serotonin, na kung tawagin yung mood regulator at yung tinatawag na sleep promoter, ay kailangan niya ng amino acid. Ano nga amino acid na kailangan ng serotonin? Tryptophan. Makikita naman natin ang pag-aaralan natin. Yes, Dok. Ngayon ang tanong, paano kaya nga ang tryptophan makatulong yan, itong mga amino acid, to produce ng melatonin. Yes, yung ating Yung pineal glands. yung pampatulog natin para tayo magkaroon ng maayos na pagtulog sa ating napag-aralan ko, ito pala ang puyat. Isa sa killer yan. Totoo, Dok. Cause pala yan ng brain chemistry imbalances.
Yes. Hindi lang yun, Dok, sa atin pong mga manonood. Kasi ito pong tinatawag natin na brain killer na tinatawag natin kapag tayo po ay nagkakaroon po ng problema or may insomnia tayo, hindi tayo makatulog, ay alam niyo po ba mga kaibigan, namamatayan po tayo ng atin pong mga neurons. Yung atin pong mga neuron sa brain, ako sa atin pong mga manonood. Grabe, Dok. Buti naalala ko pa kahit napakatagal na. Kaya nga, Dok eh. Hindi ba, dire-diretso ko naman sinasabi. Yes. Buti kahit may edad na ako, nandun pa eh. Totoo, Dok. Ha? Yes, iba. Kaya yung tinatawag na kahalagaan nitong production ng serotonin nito, talagang nire-regulate nila. Kaya maraming moody na misis. Aray ko, Dok. Kulang sa tulog. Buti na lang hindi pa ako misis. At konting bagay lang, umiiyak na. Oo nga, Kasi Dok. pain ano ito eh. Kailangan tumibay yung sarili mo na kung meron konting pagsubok sa buhay. Maraming mga iba eh. Naloko lang ng konti, nag-iiyak na eh. Naku, aray ko naman, Dok. Grabe yun, Na-scam. Oo nga. Buti na lang. Buti na lang. Kasi akala ko... Eh marami scammer ngayon eh. Oo nga. Pautangin ka. Yes. Sa ano ba? Papaasahin ka. Pautangin ka sa... Madodoble. Ano ba yung tawag doon? Sa... 5-6 ba yun? Hindi pa sa cellphone lang may nagpapautang. Walang... Yes. Oo, Dok. Walang Totoo. collateral. Oo, walang collateral. Tapos balita ko, o-operan ka naman na mag-invest ka doon. Bibigyan ka ng malaking tubo. Totoo, Dok. Eh, hindi natin alam, magka-combine pala yung dalawa. Pag hindi ka ngayon makabayad, nalugi ka doon sa ininvesan mo, Naku. haharasin ka. Kaya nga, ang Iba hirap ng umiiyak. Yes, totoo, Dok. Kaya kailangan po natin ng Mag-in na serotonin. tayo dyan sa cellphone. Maraming mga nagpapautang dyan. Totoo. Masyadong naa-attract tayo sa ating pong cellphone. Masyado tayong invested sa ating cellphone, sa ating pong mga manonood. Hindi po yun maganda kasi talagang tayo ay naloloko. Kaya pala, para pala tayo hindi maging iyakin at matibay ang ating dibdib dito, kailangan natin ng ganitong uri ng material, itong tryptophan. Yes. Alam mo, Dok, naku, kailangan po natin ng tryptophan na ito. At Dok, saan ba ito matatagpuan? Eh, napakarami naman tayong katulad ng pumpkin. Buti nga tayo. Ano nga yung pumpkin sa Tagalog? Kalabasa. Kalabasa lang yan eh. Oo. Sunflower. Yes. Sesame. Beans. Black turtle. Marami. Na makukuha sa coconut nga, cauliflower, meron eh. Oy, totoo, Dok. Eh, ang problema, kung kinakain mo yung karne, isda. Ay, wala, Dok. Eh, may makukuha bang tryptophan dyan? Wala, Dok. Puro ano, Dok. Naku, puro stress. Yung almond, ako lagi may almond. Inuwi ako yun, 5. Oo nga, Dok. Ako din. Ayan. Mga legumes na yan. Yung Eh, munggo natin. Ang sarap-sarap niyan. Kaya nga, Dok. Basta ibabad lang natin ng mga ano. Paano, ilang Saka yung oras flaxseed, ba yun, Dok? napakaganda. Kasi Yes. mataas na omega-3, may tryptophan pa. Totoo, Dok. Masaya ka na, di ba? Saan ang galing ang tanong? Sa Di ba doon sa may bini? Yes, oo, sa mga Kaya yung mga seeds. lalaban ni ka pagdating sa science ngayon, makikita mo na sa internet, sa Google. Manahimik na lang yung ayaw mag-vegetarian. Totoo, Dok. Kasi mahahanap natin sa Google, mahahanap natin sa binhi, yung kailangan ng atin pong katawan sa Meron ating yan pong mga nagtanong sa akin, manonood. saan daw ako kumukuha ng protein? 50 anyos lang yung nagtanong. Ang itsura niya, mas gwapo pa ako. Aba, amen. Aba naman. Eh, sa edad ko nito. Kaya ako tatakutin mo. Sasabihin mo sa akin na nakakatakot ang mag-vegetarian dahil kulang sa protina. Eh kahit magubad ako, papakita ko yung balat ko. Kaya nga eh. Kaya ako, buong buo yung aking dibdib dito. Talagang tatayuan ko to. Totoo, Dok. Kahit anong mangyari, talagang papatunayan ko na yung pag-vegetarian ko nakatulong ng malaki sa katawan ko. Amen. Alam mo, Dok, At hindi ako pwedeng pigilan dito. Bakit? Sa ikabubuti ng mga kababayan natin. ito. amen. Alam mo ba, Dok, habang sinasabi mo, may naisip akong kasama mo eh, nahaharap. Sino? Si Sir Jovi Espinido. Amen. Di ba? Kernel Talaga- pa, kernel Oo nga, pa. kernel pa. Grabe talaga, no, Sir Jovi, maraming At hindi lang yan. salamat. Haharap pa si ano? Sino, Dok? Dr. Schappenberg. 100 years old. Oy, totoo, Dok, di 101 ba? na sa December. Yes, this coming Hanggang ngayon, December. buhay pa. Amen. At 2020 ang vision niya. Yeah. Si Ellen White. Yes. At the end, nag-vegan. Totoo, Dok, di ba? Walang kinaing animal material. Pero, Dok, hindi na makakaharap si Ellen White. Bagay, Oo pero nga. yung testimony nakasulat eh. Oo nga naman, di ba? Living eh, living. Yes, oo. Naku, alam mo, Dok, ang sarap talagang pag-usapan itong ating pong pinag-uusapang mga kalusugan natin. Kaya, Dok, ang tryptophan natin ay talagang nagpapasaya sa atin at ang magbibigay sa atin yan yung ating pong mga Kaya ako sinisiguro mani. ko, mayaman ako sa tryptophan. Oo, Hindi po pwedeng wala ako niyan. mukha nga, Dok. Kaya, kasi lagi kang masaya. Okay, kasi ano yun eh, kailangan mood regulator yan eh. Kailangan talagang maayos natin yung pag-uugali eh. Kasi kasama yan sa pagde-develop ng karakter eh. Yes. Eh kaya maraming mga impatient eh. Oo Mainitin ang ulo. Eh paano? Ayaw mag-vegetarian.
Uy, totoo yan, Dok. Oh. Alam mo sa atin pong mga manonood, no? Kasi kanina binabanggit ni Dok itong tryptophan. At ngayon, gusto naman nating ibahagi At sa cause inyo din yung ng, valine. ng brain chemistry imbalances. Uy, totoo. Pagkulang ka sa tryptophan. Yes, that's right, Dok. Kaya kailangan talaga Kaya natin marami yung anuhin. yung impatient. Yes, may insomnia. Merong anxiety, merong Alam mo ba depression. pagka nagkaroon ka ng insomnia, 6 na araw kang laging puyat, believe me. Alam mo magkakaroon ka ng sakit. Alam ba kung anong sakit? Anong sakit, Dok? Brain disorder. Naku, ang pinaka... Alam mo ba yung ibig sabihin ng brain disorder? Sige, ikaw na magpaliwanag. Grabe, ang daming problema nun, mga kaibigan sa atin pong mga... Disorder? Kaya nga eh. Pag sinabing brain disorder, problema yan. Yes. Maraming Mahirap mga kabataan itama. ang may problema ngayon dyan. Totoo, Dok. Lalo na sa... Ay, naku, Dok. Simula pa nung pandemic, ang dami na po nagka-problema regarding po dito sa mental disorder natin, sa mga nagkaroon po ng depression, anxiety, panic attack, lahat ng yan. Puyat pala, yan pala number 1 eh. Totoo, Dok. Eh bakit ba naman inaagaw natin yung oras? Pag lumubog ang araw, hindi na atin yan. Ibig sabihin, time to go to bed. Yes. Clear. Kinabukasan ulit, ihinto na natin yung ginagawa natin sa atin pong mga Ibig sabihin, manonood. that's it. Time is off. Totoo. Buti nga yung basketball eh. Pag natapos yung 40 minutes, tapos eh. Wala Totoo, extension. Dok. Oh, dapat pala, Dok, lagi tayong may buzzer. Pagka dumidilim na, ibig sabihin, patapos na yung time. Totoo, Time Dok. to go, Yes, to sleep. time to rest. Diba? Alam mo, Dok, ang sarap talaga Bato-bato sa langit. Yes. Dahil maraming naluloko Oo nga. nitong mga panglibang na yan. Yes, ng gadgets natin. Ng city But anyway, lights. ganito lang ako magsalita. Oo ha? nga. Siyempre, alam mo naman. Yes, Siyempre. na-excite lang po kami. Na-miss po namin ang isa't isa mga kaibigan, lalo na yung kausap po namin kayo sa ating pong mga tagapakinig. Ayan, alam mo, Dok, ang sarap din pag-usapan, Dok, itong valine natin. Kasi kanina, Dok, nasasabi mo, Dok, yung tungkol dito sa pagre-repair ng muscle mo, Yeah. yung yung sa physical health natin, habang nag-gym si Dok, habang nag-exercise, habang nagbabasketball, at kasama nun yung ating central nervous system na talaga nagiging active, at ang ibig sabihin pala nun, yung pinaka nagpapagana ng ating katawan, especially ng ating central nervous system, ng ating brain, ay yung sa ating pong mga pinanggagalingan na valine, yung ating essential amino acid na valine, which is, Doc, ano ba yung mga natitreat nito? Ano ba yung mga napapagaling itong valine natin? Marami mga yung metabolic acidosis, marami mga certain diba? things na yung tinatawag na pagkawala ng sarap kumain. Yes. Appetite loss. Nawawala ng gana. Yung merong mga muscle nila parang Lumiliit. na, muscle toning. Oo, totoo, Dok, di ba? Kaya ang hirap ng ganyan, pag minsan pa, alam mo, Dok, yung iba, nagsusuka pa sila kasi metabolic disorder po ang nagiging problema, ang mga kaibigan, pagkulang po tayo sa valine. Kaya kailangan po nating Alam mo kumain. yung metabolic disorder, kaya nga kung tawagin niya metabolic doctor. Oh, Yung mga doktor na nagtuturo ng tama, itinuturo yung metabolic treatment. yes. So kailangan natin malaman ng valine, may part yan. Kung may diabetes ka, kung ano mga sakit natin na yan, or whatsoever, Totoo, Dok. kailangan natin malaman yung balik tayo dun sa pangangailangan ng katawan. At ano ba yung mga pangangailangan Hindi na to? po pwede yung tinatawag na magic o kaya naman wala kang gagampanan. Totoo, Dok. Katulad ng valine, kung minsan, ang daling pag-usapan ito. Pero katulad ng peanuts, pero hindi yung, ang gusto ko yung almond nuts. Yes, yung hindi mataas ang uric acid sa ating Katulad po ng mga sunflower. Katulad ng sesame, kasama dyan yan. Lagi naman yan, chickpeas. Yes. Oo, marami tayo. Katulad din ng tofu, meron din yan. Pero wag yung GMO. Totoo. Yung ating munggo, pero dapat ay ibabad po natin ng 10 hours ba, Dok? Ngayon ang tanong. Oh, sige, Dok. Hindi ba Genesis 1:10-29 yung Oh, may buto? yes. Totoo, Binhi? Dok. Yes, dapat binhi May talaga. makukuha ba sa karne ang valine? Wala, Dok. Wala namang buto yun. Ang buto nun ay hindi naman nakakain. Ang tanong ko nga, bakit mo ilalagay pa dyan yan? Wala naman palang masyadong makukuhang sustansya yan. Kaya nga. Kaya kung tatanungin ako, kung kailangan natin ng ganitong uri ng material, kung ano yung binanggit namin, Yes. na itong mga beans na ito, sunflower oil, yung mga Yung mga peas natin. Chickpeas, oo. Yes. Oo, totoo, Dok, di ba? Alam mo, Dok, ang sarap isipin talaga Yung sa atin kung mga mung beans. manonood. Mung beans, Yes, maganda yung rin munggo yan. natin. Ayan. Pero ako, hindi ako nawawalan ng beans once a day, tuwing tanghalian. Yeah, totoo, Dok. Either Required ko yan. soup, yes, oo nga, Yeah. di ba? Ang sarap nung ganun, di ba, sa atin pong mga manonood. At saka maganda talaga siya sa atin pong muscle, di ba? Yung pag-repair natin, lalo na kung after po Kaya natin yung mga nag-gym, nag-exercise. ang maganda ngayon, ito naman. Oh, Ito sige, naman masyado akong chismoso eh. Sige, Dok. Gusto ko yung chismis, pero dapat yung maganda, Dok, ha? Alam mo, merong mga teknolohiya ngayon. Siyempre, kailan i-all out na natin eh. Oo. Bigay na Yung natin. mga wala talagang sigurado
na nakukuha sa pang-araw-araw, pwede naman pumunta sila sa iba't ibang mga kilalang pinanggagalingan ng natural na non-GMO. Na kung ano yung mayaman sa valley na powder. Oy. At ano yung mayaman na may tryptophan. So in that way, kung di ka sigurado sa kinakain mo, mag-take ka. Totoo, Dok. Di ba, uso ngayon may vitamin A, may vitamin C. Yes, yung mga supplements natin. Supplement. Merong mga supplement na totoo. Yes, yung organic po, mga kaibigan. Kaya itong mundo naman natin, bagaman tayo napapaligiran ng mga commercialized, pero meron pa rin inilalagay ang Panginoon na mga tinatawag na kapamaraanan kung paano makasiguro tayo na kailangan natin talagang mabigay yung tamang pangailangan. Kaya nga natutunan ko nga itong isang bagay na ito. Ano, Dok? If you want a quality health, you must have a quality income. Amen. Totoo yun, Dok. Pwede ba naman, kunyari, ang kita mo lang 500 a day. Ay, hindi. Pesos. Mahirap, Dok. Bibili ka ng load. Yun ang number one niya, load na eh. Yes, Hindi totoo. na bigas eh. Oo nga, load Marami na. nga akong alam, kahit walang bigas, may load lang. Totoo. O yung iba nga, Dok, meron lang sigarilyo kahit walang bigas, kahit Ganyan walang nakatindi load. ang labanan ngayon. Totoo. Di ba? Ang hirap nung gano'n. Kaya kaysa load ang ating pag-ubusan ng mga budget dyan, Yes. bakit hindi nila tayo bumili ng mga beans na yan? Totoo, Dok. At ilaga nila, Yes. ibabad muna magdamag Oo nga. bago nila lutuin. Yes, 'di ba? Para tanggal ang uric acid sa Para atin tanggal kung ang mga uric acid. manonood. Alam mo, Doc, ito napakabilis talaga ng oras natin Hindi, sa tayo ating naman napakaraming episode eh. Hindi naman natin minamadali ito Totoo, Doc. Actually, magandang isa-isahin yan. Yes. Pero itong belly na ito, tryptophan na ito, kaya gustong-gusto kong laging binibigyan ng daan Tandem ito, talaga siya, Doc. ay talagang napakalaking halaga doon, napakahalaga sa mga tao na gustong mabuhay na masaya at walang masamang nararamdaman. Amen. Kaya ang good news namin sa inyo lahat, this afternoon, that there's still a chance or time for all of us to change the way we eat. Yes. At kung malaman natin lahat ito, na meron palang tinatawag na bahagi kayo at bahagi ko, ay isang bahagi na dapat nating maintindihan, kung ano yung wala sa katawan mo, yun yung hanapin mo. Amen. Totoo, Ang Doc. tanong ito, Oh. meron ka bang kakulangan ng drug sa katawan mo? Uy, wala, Doc. Sa pag-aaral kasi, kung ano yung sustansyang wala sa katawan mo, yun yung ibalik mo. Yes. Ang tanong, meron bang drugs na pangailangan ng katawan ng tao? Nung bang pinanganak ang tao, dependent tayo sa drugs. Hindi, Doc. Walang drugs. O bakit Or kailangan natural. nating mapaalipin dyan? Hindi ko yan sa tinututulan. Lalo na pag dependent ka na. Totoo. Lalo na At kung may maintenance may ka. maintenance ka na. Pero Yes. kailangan ma-win ka dyan. Totoo, Doc. For example, may high blood pressure ka. Kailangan may pantest sila. For example, nag-vegetarian sila ngayong araw na ito. Ngayon nagsimula. I-check mo yung blood pressure mo, normal. Iinom ka ba ng drugs? Hindi, Doc. Normal eh. So, ang may papayo ko ganito. Kumuha po kayo ng garlic. May nabibiling capsule niya kung ayaw nyo ng lasa. Yes, kung naaanghangan kayo. At ito revelasyon na ito. Alam mo yung hawthorn berry. Oh, hawthorn berry sa atin po mga manonood. Yung isang capsule ng hawthorn berry, isang capsule ng garlic, at isang capsule ng kayin. Tatlo yan. Pwede nilang ipalit yan dun sa maintenance na kanilang ininom. Walang side effect. Oh, so ibig sabihin, Doc, ulitin natin. For example, ngayong araw na ito, Oh. uminom ka nung tatlong capsule na yun. Chinek mo yung blood pressure mo, ba, okay ah. Hindi kumain ka ng tanghalian. Nag-vegetarian ka. Kinahapunan, mga alas 5, bago ka maghapunan, assuming naghahapunan ka pa, uminom ka uli. Twice a day. Bago ka matulog, chinek mo. Normal. Ang tanong, iinom ka ba ng medication? Oh, hindi, Doc. Hindi na. Oo. Kasi Sabi sabihin, stable eh. Stable. Yes, babagsak Wag naman yun yung, kapag uminom ay, tayo. may gamot naman ako, kainin ko lahat ng gusto ko. Totoo, Kaya ko lang Doc. tinuturo ito, pagod na rin ang mga tao. Yes. Dahil kung walang side effect yung iniinom ng tao, okay lang. Eh, ang problema nga, siyempre, cause ng pagiging malimutin, cause ng kidney problem, Totoo. highly acidic, nakakalapot ng dugo. Yes. Eh, ang tanong yung liver. Uy, totoo yan, Doc. 'Di ba? Ang ating sementeryo. Pero hindi ko inaanong ihinto ko agad. Ihinto mo lang kung regulated ng blood pressure mo. Yes, Pero kung mataas ang blood pressure mo, inumin mo. Walang masama dyan. Continuous dapat. Continuous. Oo, totoo, Doc. At kailangan magpakonsulta po tayo sa ating pong mga medical Yeah. professionals. Saka at the same time, ito pa isang cause ng paglapot ng dugo. Dehydration.
Totoo, Dok. Pag kulang tayo sa tubig. Kulang sa tubig. Alam mo, ang isang tao kung gustong gumanda yung balat, siguraduhin mo na 8 to 10 glasses of water ka everyday. Yes. Gaganda yung balat mo. Totoo, Dok. Dahil ang katawan natin, 80% tubig. Totoo, Dok. Sa pag-inom lang ng tubig, problema na eh. Oo nga. Walang tinatawag na regularity. Yes. But Nakakalungkot. anyway, since nga na tayo nasa pangkalusugan, siyempre ang ibig natin ay malaman ninyo na itong programa na inyo pinapakinggan ay walang personalan. Yes. Ang number one lang po naming mitiin dito, malaman ninyo na meron palang kasagutan sa mga karamdaman na ating nararanasan. At kung gumaling kayo at gumanda ang inyong pakiramdam, ang tangi lamang po naming iiwanan, paramihin natin ang makikinig. Dahil alam ko na ito ay napakahalaga sa ating kapanahonan. Because I believe 100% that this world will not last longer. And we need to be healthy. Di ba may sinabi nga na in preparation for the soon coming of Christ, kailangan daw ang physical natin, mental and spiritual should be blameless. Yung walang kapintasan. Totoo, Dok. Sa 3SM 292, binanggit nun yung ang daratan ng Panginoon na buhay ay walang sakit. Amen. Kaya pagalingin natin ang ating karamdaman. At kung sasabihin natin na tayo walang karamdaman, hindi totoo yan. Lahat tayo meron yan. Totoo, Dok. Kaya ito yung panahon para tayo bumalik sa Kanya at sundin ang 8 utos ng pangkalusugan. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, kung nakarelate po kayo ngayong araw na to, kung meron po kayong katanungan, kung meron po kayong suggested topic o kung meron po kayong mga komento sa topic po natin ngayon, ay ipagpapatuloy pa po natin to. Kaya abangan niyo pa po ang susunod po nating episode dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Maganda yung essential na yan. Talagang tuloy natin. Yes, totoo, Doc. Unti-untiin natin para lahat po tayo ay maging malusog sa ating pong paghihintay sa ating pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kaibigan, lubos po kami nagpapasalamat sa bawat isa po sa inyo na nakikinig, lalong-lalo na po sa ating pong mga kaibigan na nakatutok po sa ating pong 89.1 FM sa Adventist World Radio. Thank you so much for watching and listening to us via Facebook and YouTube, and may you continue to subscribe this channel and to continue to watch Kaalamang Pangkalusugan, and please share, like, and subscribe dito po sa Kaalamang Pangkalusugan and Hope Channel North Philippines. Sa ating pong pagtatapos mga kaibigan, nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Our High Calling, page 267. Men and women should be informed in regard to the human habitation, fitted up by our Creator as His dwelling place, and over which He desires us to be faithful stewards. Our bodies are wonderfully made, and the Lord requires us to keep them in order. All are under obligation to Him to keep the human structure in a healthful, wholesome condition, that every muscle, every organ may be used in the service of God. Amen. Kaya sa atin pong pagtatapos mga kaibigan, tayo'y pangungunahan ni Doc Tam sa atin pong panalangin. Dakila namin Diyos na nasa mga langit, amin pong kinikilala ang inyong kabanalan, kapangyarihan bilang nagmimiyari ng buong sangsinukob at mga tao na aming nakikita, Panginoon, na ang aming kalagayan kung wala kayo sa aming buhay ay para kaming walang halagang bagay na anytime pwede kaming mawala sa sanlibutan. Pero aming naiintindihan, Panginoon, bunga ng iyong pagmamahal ay pinagkalooban niyo kami ng ganitong uri ng katotohanan na aming isaalang-alang na meron Diyos na siyang sa amin nagmamahal. Tulungan kami na i-value at palagahan ng pangkalusugan na maraming mga tao ang maabot at makalaya dito sa banig ng karamdaman. Na tanging kayo lamang, Panginoon, ang aming matatakbuhan. Na ang pagsunod sa pamantayan na inyong binigay ang maging isang mithiin ng bawat isa sa amin na aming igalang at pagkalooban ng tamang kapamaraanan ng aming katawan ay dapat bantayan dahil ang katrabaho ng kaaway ay kami pagkasakitin at maagaw ang tamang lugar na inuugnayan. Ito po yung aming kaisipan. Tulungan lahat kami, Panginoon, at ang viewers namin at lahat ng tigapanguna sa programang ito. Nawa, Panginoon, tulungan kami lahat na magkaisa, na gawin namin na may katapatan sa tamang kapamaraanan na maglingkod sa inyo, hindi para sa aming sariling kapakanan o kami ay maitaas ang aming mga
kung ano pa man, Panginoon, ang aming nasa kaisipan, tulungan kami na matago kami sa paharapan ng aming Panginoon at makita ang Panginoon na sentro ng programang pangkaalamang pangkalusugan. Pagpatawad niyo pong lahat ang aming mga karumihan, ang aming mga kasalanan, at patuloy niyo po kami subaybayan at bendisyonan at maipagpatuloy na maliwanagan ang lahat-lahat ng aming mga kababayan na ang mensaheng ito, ang tanging mitiin ay maihanda kami sa inyong nalalapit na pagdating sa sanlibutan. Nakalakip ang aming pangatawan na iharap namin na walang kapintasan dahil ito ang regalo ng Panginoon na nagkaloob sa bawat inyong mga anak sa sanlibutan. Marami pong salamat, Panginoon, sa muling pagdinig ninyo sa aming lahat ng mga kahilingan. Marami pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kaibigan, tutukan niyo po kami at samahan niyo po kami next week, Saturday, 4 p.m. dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito pong muli si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.